Amen? Hindi mo matatarok ang isang kanta. Hindi mo mauunawaan ang isang kanta kapag ito ay hindi dumating doon sa pinaka-rurok. Kaya mga kapatid ko, ang buhay natin ito ay panimula lamang. Dahil sa panimula lamang ang buhay na ito, binigyan tayo ng Diyos ng dapat tularan. Sino ang dapat natularan nito? Walang iba ang ating Panginoon na nabayubay siya. Kaya mga kapatid ko, kung tayo po ay binigyan ng Diyos ng dapat tularan, sabi nga sa mga banal na aklat, ang tao ay binigyan ng kalayaan ng Diyos. Kaya nga magtataka ka, at siguro ito masasabi mo, bakit kaya? Sabi ko nga kanina, maraming tao magsasabi, kung may Diyos, bakit ako ganito? Kasi, ang Diyos kasi, nagbigay ng kalayaan sa tao. Wala kayo? Binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaan, pumili. Bakit? Ibinigay na ng Diyos sa atin ang karunungan na malaman ang mainam at mabuti. Diba? Ang tao ay binigyan na ng kaisipan ng Diyos na sa kalayaan ibinigay ng ating Panginoon. Malayang pumili ang tao kung ano ang gusto niyang buhay. Kaya hindi mo maaaring sabihin na kung ang buhay mo ngayon ay nasa larangan ng pagsisisi kapatid, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Diba? Maaaring ikaw ang nagkulang sa Panginoon. Kasi nga sabi ko nga, ang Diyos ay nagbigay ng kaunawaan sa tao na malaman ang mainam at maikli. Alam mo lang masama bago mo ka papasukin. Ihintayin mo ba na mahuli ka at doon ka mahuli ng salita ng Diyos sa bilangguan? Yun ang nangyayari sa ating mga kapatid. Kung hindi sila nahuli dito sa lupa na to dahil sa kanilang pagtatago sa salita ng Diyos, umiiwas sila sa salita ng Diyos. Nung sila'y mahuli ng batas, hindi na sila makakatakas sa budget. Yun ang sinabi mo kanina. Doon, huling-huling sila ng salita ng Diyos. Wala silang kawalan. At alam nyo, bakit pinahintulutan ito ng Panginoon? At ito ang dahilan. Kung lihat ang nasa paikot nila, ito po ay isang dahilan o isang tanda na ang mga bakal ngayon ay isang angke na nakabakal sa kanila. Diba mga kapatid ko? Nakita ko yun. Alam mo bakit? Kasi sabi mo nga, kung wala ang mga lihas na ito, mahal ang mga tao ito na nandoon sa loob ng lihan, ay hindi pa rin makapagbagong buhay. Bakit? Makakaalok pa rin sila eh. Kaya nga sabi ko, kung ang isang tao ay hindi man nila naunawaan ang buhay at dumating ang pagkakataon na huli na nila malaman ang kanilang buhay at sila'y nandoon na sa isang pagkakataon, sa isang lugar saan doon na sila nagsisi, alam niyo po, swerte pa rin sila. Mga kapatid kong minamahal. Kasi sabi ko, hindi pa rin nasayang ang kanilang buhay. Dahil sa pamamagitan noon, ang naging bako, ang naging hihas ng kanilang buhay ay mga anghel ng Diyos. At dahil doon, pinasok sila ng salita ng Diyos. At ngayon, mga kapatid ko, kung kayo po ay makakapunta sa mga tulungan na yun, abay maniwala kayo. Sabi ko nga, mas mabuti pala ng tao na nasa loob ng bilangguan at nasa likod ng hihas, subalit ang kanilang espiritu ay malaya naman. Amen? Malaya sila ang mapagsampa sa Diyos. At ito mga malungkot, ang tao pa malaya. Malaya dito sa lipunang ito, subalit ang espiritu naman nila ay napapakura ng hihas. Bakit? Hindi sila makapagpuri at makapagpasalamat ng langit sa Diyos. Di ba mga pinamahal ng kapatid? At ito ang dahilan. Magkaroon ka una ng confidence of love. Bakit? And 1 John 3 verse 1, isipin niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala na makasalanan tayo. Hindi
hindi nila kilala ang Diyos. Yun ang tinutukoy ko kanina mga minamahal. Kung ang sanlibutan ito ay hindi kilala ang Diyos, tayo na nakakakilala sa Diyos, tayo ngayon ang magpapakilala sa kanila. At ito ang layunin ng mga gawain ito, na ang tao ay abdin ng salita ng Diyos, mga kapatid. At pangalawa, hearing of God. Magkaroon ka ng pagpapalagay. Tama ba yun? In Kawikaan chapter 3, verse 11, hanggang 12, aking anak, yung sabi nito, ang kaway niyaway ay huwag mamalitin. Kung ikaw ay itinutuwid, huwag pagbabago natin. And follow pagkat lahat ng mahal niya ay itinutumpak ng daan at ang anak na minamahal, tinatuloy ng bulan. Gusto niyo marinig ang isang daan? Sige, kakatao para sa inyo. Sige, maupo lang kayo mga kapatid ko. Dahil sa pagmamahal ko sa inyo, ahatulan ko kayo ng isang daan. Kaya na pala talaga gusto nyo, kanina ko pa pinapakuhan. Ito ay isang buhay. Isang buhay na kaganapan ng ating buhay. Ay para sa'yo, Diyos. Ngunit may ako'y nagkakamali. Kaibigan nang walang kapayapaan, sa'yo lang natagpuan ang kaligaya.